Disclaimer lamang ha, hindi po tayo OB-gynecologist, ngunit ang ating pong klinika ay work together with a lot of medical doctors that is under the UST Gamma Beta Epsilon Fraternity. So pipilitin po nating tandaan ang ating mga napag-aralan tungkol dito sa mga problemang pangkababaihan. Ayan, si Ruth Claire Reyes. Ako po, Doc, tagal ko di po nagkakaroon ng mens. Di pa ako nagpapacheck up eh. Feeling ko nga po may PCOS ako. Oy, Ruth Claire, pa-check up ka. Ultrasound lang naman ang gagawin sa'yo. Kasi hindi mo sinabi kung ilang taon ka na. Eh kung di ka nagme-mens, paano mo malalaman? Baka mamaya buntis ka pala. Si Maria Lourdes Nerqua. Doc Bien, 11 po nagkaroon ng menstruation ng anak ko. Kaso hindi po buwan-buwan. Normal lang po ba yon? Sa ngayon, hindi mo pa dapat isipin na dapat buwan-buwan kasi 11 pa nga lang eh. Baka immature pa ang kanyang ovaryo. Hantayin mo lang as they grow older tsaka ito nagre-regularize. Okay? Janet Papa Arceo. Doc Bien, yung pamangkin ko, 18 years old, minsan po after 4 months siya magkaroon at sobra ang lakas tapos tumataba siya at ang dami ng pimple sa mukha. Posibilidad ba na PCOS ito? Posible po. Ipa-ultrasound niyo siya. Mary Jane Perales, ako po, ang regla ko 1 araw at kalahati. Parang patak lang po. Ano ibig sabihin nun, Doc? Mary Jane, di mo sinabi kung ilang taon ka na eh. Baka mamaya, papunta ka na ng menopause, kaya pala pahinto-hinto na ito. Delia Cabrera, Doc, totoo po bang bawal maasim at nakadadagdag ng sakit ng puson pag may menstruation? Hindi po. Sabi lang nila, nakakapangasim, nakakasakit ng sikmura. Pero hindi nung menstruation. So, pwede naman. Siguro wag lang sobra. Si Jomel de Guzman, Doc Bien, ilang taon na po kaming nagsusubok ng partner ko na magka-baby pero di pa rin kami nagkakabuo. Nakapagpa-check up na po siya sa OB. Retroverted uterus po siya at nakababa pa. Ano po kaya ang posible na gagawin para makabuo kami? Alam mo, Jomel, ang ginagawa ko, hindi lamang babae ang dapat nagpapa-check up dito. Of course, may ultrasound siya, di ba? Meron din siyang hormonal check up, hindi ba? Pero dapat pati lalaki. Dapat magpa-sperm count and analysis ka. Baka mamaya kulang ang similya mo o kaya yung similya mo sapat pero hindi gumagalaw para dalawa kayong matulungan ng sabay. Si Pobring Elocana, Doc, ang anak ko hindi normal ang dalaw niya tapos yung pagtaba niya ang bilis. Tapos laging sumasakit ang puson. Nakita nga may PCOS. Yung pagtaba niya di talaga mapigilan. Ano po kung ang dapat gawin? Huwag kayo mag-alala. May mga babae na nagkaka-PCOS, nagbubuntis din, nagagamot din. So, hindi ito ay hopeless. May pag-asa. Rachel Balbagyo, Doc, may time po ba pag regla masakit sa loob sa may matres? Kaya kahit pag-upo, dahan-dahan parang may namamaga sa loob. Ito yung adenomyosis. So, maganda, may ultrasound ka din. Shamir Almaro, Doc, risk po ba rin sa PCOS ang 50 and above o menopause na po? Actually, walang pinipiling edad eh. Pero siyempre, mas common ito among the younger age reproductive group. So, pero kapag nagkakaedad na, maganda na rin nagpapa-ultrasound tayo. Dinah Sue, Doc, ano ang pwedeng mangyari pag di po natanggal ang mga bukol-bukol sa ovaryo? Baka duguin ka. Baka mamaya pag durugo, sobra-sobra. Yung tinatawag namin, menorrhagia. Baka mamaya kailangan ka ng emergency maoperahan. So maganda ikaw ay naaalagaan. Okay? Cheryl Bandong, Doc, 42 pa lang, wala ng regla. Mula na wala, dami ng sakit sa katawan, naglabasan. Bakit po kaya? Cheryl, minsan napapaaga talaga yung menopause sa mga babae dahil napaaga yung kanyang menarche. So, maganda na rin yung ikaw ay na-check up. Noong araw, nagbibigay mga doktor ng HRT or hormonal replacement therapy. Pero ngayon, iba na eh. May mga natural na inire-reseta. Last 2 questions, Celesta Tagle Astor. I'm asking po para matulungan ng friend ko pong 24 years. She was diagnosed po na may PCOS, both ovary po niya. Yesterday lang po. Okay. Ask lang po, kapag both ovary po ba may PCOS, may chance bang magkaanak? May mga kakilala ko may PCOS, nagkaanak eh. As long as may treatment naman. Rizel Atanasio Calumpiano, bago ako datnan, ang dami kong nararamdaman. Mahina katawan, sakit ng katawan, hilo, sakit ulo, pati ngipin. Gusto ko lagi nakahiga. Ang dami, hindi ko magawa. Bakit po kaya? Rizel, baka dapat ipacheck mo yung matris at ovaryo mo. And ultrasound is the simplest way to have it checked. Okay? Problema sa matris ay very common sa mga kababaihan. Walang pinipili. Minsan bata, minsan may edad na, minsan nga lampas 60 years old na. So mas maganda na tayo ay nagpapatingin, kumukonsulta sa inyong OB-gynecologist. But of course, mamaya papayuhan ko kayo na mayroon din palang
pwedeng inumin na makakatulong to prevent problems ng reproductive system sa kababaihan. At this point, may makakasama po tayo, isang kaibigan na sa linya ng telepono na maaaring magkwento ng kanyang naging kondisyon. Tawagin po natin siyang si Marie, na diagnose kasi siya na may adenomyosis. Magandang hapon sa iyo, Miss Marie. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po sa inyong lahat. Miss Cheryl po. Ay, salamat sa pagsali sa ating diskusyon. Natutuwa ako na maganda ang ating signal dahil alam ko nanggagaling ka pa sa malayong lugar. Tama po ba, Miss Marie? Opo, Doc. Nasa ang lugar ka nang galing? Quezon po, Quezon Province. Nasa medyo magandang signal po ako ngayon. Salamat, Miss Marie, okay? Sandali lamang naman ito. Gusto ko po sana matanong kayo, paano nagsimula yung iyong problema? Yung problema ko po, nag-start po kasi hindi nga po kami nagkaka-baby. Nagpa-check up po ako, then na-diagnose po ako noon na may polycystic ovarian syndrome. Aha. Then later on, nung pinainom po ako ng mga gamot. Aha. Tapos po nitong lately, nung nagpa-check up na ako, mayroon namang nakita na adenomyosis po. Ayun. If you don't mind, Miss Marie, ilang taon na po kayo? 41 po. 41. Nagtatrabaho po kayo? Sa ano lang po, sa business po. May nagbi-business. Business. Ngayon, if you don't mind again, ilang taon na po kayong nagsasama o mag-asawa? Mga 20 years po. Mahigit na po 20 years. So, kung 20 years na kayo nagsasama, I'm sure, sabik na po kayo na magkaroon ng baby sana, ano, Miss Marie? Opo, Doc. Ayun, kaya ayaw nating magpa-opera pa, hindi ba, no? Kasi nga po sana. Pag naoperahan, tatanggalin ng matres, paano na magkakaanak, hindi ba? Lalo na pong nawala ng pag-asa kung tatanggalin. Bago ka nagkaroon ng problema ng PCOS at adenomyosis, ano yung mga naramdaman mo na sintomas? Ano po, masakit po pag nagkakaroon. Masakit po yung balakang. Yun po, nung una po, masakit lang basta yung balakang sa unang araw ng regla. Tapos nito pong medyo parang lumala na po, naging adenomyoma na nga po. Ayun, hindi na po ako nakakain pag nagkakaroon. 2 days po or minsan 3 days pa, hindi po ako makakain tapos nagsusuka, masakit yung balakang. Kamukha ng mga nabanggit kong sintomas kanina, no? Napuna mo ba kung medyo lumalaki ang iyong tiyan o nagbo-bloat ka? Parang hindi naman po. Parang dito po lang sa may puson. Sabi ko parang medyo parang ano po yung puson ko. Yun. Yung menstrual blood mo, pwede mo bang i-describe? Malabnaw ba to o buo-buo? Malakas ba to o mahina? Nung una po, buo-buo. Yun po yung masakit pag inilalabas, yung mga buo-buo po na dugo. Tapos nito naman po, lately, parang hindi naman na po, wala na naman pong mga buo-buo. Tapos mga talagang pulang-pula po ba ang pagkadugo niya, parang malapot. Malapot? Ilang araw ka kung mag-mens? Yung pinakamarami po, mga 1 to 3. Sa una po, wala. Yung ikalawang araw hanggang ikatlong araw po yung pinakamarami. Tapos po yung mga 4 hanggang 6, konti-konti na lang po. So, inaabot ka ng 6 na araw? Hanggang 1 week po siguro. Nakaka 1 week ka. Okay. Ganyan ba yung mens mo nung medyo bata-bata ka pa? Parang ganun din naman po. Kaya lang po ngayon, medyo mas heavy po yung bleeding. Mas madami, opo. Okay. May tanong ko nga kung may iba ka pang kondisyon bukod dito sa problema sa matris mo. Mayroon ka bang alta presyon, asthma o diabetes? Wala naman po, Doc. Wala. Nagpa-blood chem na po ako. Parang wala naman pong nakita doon sa... Okay. Sa pamilya mo ba, may history rin ng ganito? Wala naman po. Wala. So, you are the first in the family na ganito? Opo, opo. May sisters ka ba? Opo, Doc. At yung sister mo ba ay walang ganitong problema? Wala naman po. Parehas na po silang may baby. Nagka-baby na. So that is what we are praying for, no? Na magkaroon din sana kayo ng baby. Yun po ba ang dahilan kung bakit napatawag kayo sa ating klinika? Yes po, Doc. Ayun. So nai-refer po kayo para makahanap ng mga wellness na makakatulong sa reseta sa inyo ng inyong doktor. Opo, Doc. That's good. That's good po. Kumusta naman ang iyong kalagayan ngayon? Alam ko na ilang
Ilang araw pa lang yata tayo o wala pang isang linggo na tayo nakapag-usap, hindi po ba? Opo, Doc. Ganun ba? Buwanan pa rin ang pagdalaw ng iyong menstruation? Opo, monthly naman po. May period pa naman po ako. May Regular period? pa naman po yung period ko. So, that is good news, no? As long as nagme-mens ang babae, may pag-asang magbuntis, hindi ba? Ay, sana po. Sana po, Doc. Ipagdasal natin and we cross our fingers on that. May dinadaing ka pa rin ba na sobrang sakit? Ngayon naman po ay hindi po naman masyado. Pero kailangan pa rin po ng pain reliever. Nagpe-pain reliever hindi po ka. makapagtrabaho eh. Hindi makapagtrabaho. Okay. Yung level ng pain mo, kung magle-level ka ng mula 1 hanggang 10, yung 10 ang pinakagrabe, nasa ang level ang kirot kung sakali? Mga mga 7. Mataas yun, 7. Opo. Mabuti naman at maunawain ang iyong mister na naghahantay din na magkaroon kayo ng supling. Tama ba? Opo. Yon. So, gusto ko mapayuhan mo yung mga couples out there. Alam mo, kaya tayo nag-i-interview like this, no? Una, para makapagbigay tulong, bukod doon sa reseta ng inyong OB-gynecologist, baka may maidadagdag tayo na pang-wellness sa inyong matris. Pero para rin makapagbigay tayo ng payo na huwag mawawalan ng pag-asa dahil, syempre, habang may buhay, may pag-asa, hindi ba? Opo naman daw. Kaya ikaw ating pinatawagan para bigyan mo naman ng inspirasyon yung mga kababaihan na gustong iumpog na ang ulo nila dahil sa sobrang sakit kapag may mens sila. Sige po, Miss Marie. Yun nga po sa mga kababaihan dyan na mayroon pong katulad ng sitwasyon ko or yung may katulad nung karamdaman ko sa matres, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. At dati ganun po ako, nawawalan ako ng pag-asa, pero naghanap po ako ng pwedeng alternatibo o paraan po para masolusyonan yung problema ko, at nakilala ko nga po si Doc Bia, nagpa-consult po ako sa kanya. And sana po sa tuloy-tuloy na paggagamutan namin, sana po naman soon, kung hindi man po magka-baby, kahit pa paano sana, mawala naman yung pain yung pagka nagre-regla, yun lang po. Malay natin, alam mo, dinidinig ni Lord ang ating mga dasal at malay mo ang ibigay sa iyo kambal. Sana po, Doc. Maraming salamat sa iyo, Miss Marie. Opo, thank God you bless po. po at ipagdarasal natin ang tagumpay ng inyong gamutan. Opo, thank you po. Maraming God salamat. bless po.